Mga bagay na pang-akit ng isang babae pagdating sa isang lalaki na talagang nakakabaliw. Yes, mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan mong taglayin, na kailangan mong ipakita sa isang lalaki upang maakit mo siya, upang mabaliw siya sa iyo. Mga kamamay, alam ko napakaganda nitong topic na to. Excited na akong sabihin sa inyo at sana matulungan kayo ng mga sasabihin ko sa inyo upang kabaliwan, habulin, o maakit sa inyo ang isang lalaki once na inyo po itong ini-apply sa inyong mga buhay pag-ibig. So bago ko po simulan at i-share sa inyo yung mga bagay na yan, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo mga kamamay, wala naman po itong bayad. Kung nagugustuhan mo yung mga love advice na ginagawa kong ito, kung ikaw man ay pabalik-balik dito sa channel natin upang panoorin yung mga daily uploads natin, bigyan mo naman ako ng isang subscribe, isang like, at mag-comment ka na rin para makilala kita. So gusto ko rin kayong makilala, hindi lang dito, in person, makausap, makamusta. Diba? Kasi yung iba, simpleng kamustahin mo lang. Yung iba, umiiyak na eh. May mga tumatawag sa akin, sinabi ko lang na, kamusta? Bigla na lang babaha ng luha, bigla na lang iiyak. Ibig sabihin nun, hindi pa niya sinisimulan yung kwento, pero yung bigat nandun na, umiiyak na kagad. Ibig sabihin, napakalaki ng problema ng tao kapag kaganon. Kaya mga kamamay, kung isa ka rin sa mga taong ganyan, na sobrang bigat na nang nararamdaman at wala kang masabihan, nandito lang ako. Hindi kita i-judge. Nandito lang ako para makinig. At kung kailangan mo ng payo ko, nandito lang din ako. Kaya mga kamamay, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin. Makikinig ako para sa inyo. So much for that. Simulan natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maakit at mabaliw sa iyo ang isang lalaki? So number 1, ang palagi mong pag-aayos sa mga oras na nagkikita kayo. Yan mga kamamay, sinasabi ko sa inyo. Kung kayo man ay magjowa pa lang, kung kayo man ay hindi pa ganon magkakilala, lagi kang mag-ayos, lagi kang magpaganda, lagi mong tingnan ang sarili mo sa salamin bago ka makipagkita sa kanya. Sigurado ako, maaakit sa iyong isang lalaki, mahuhumaling, at lagi yang ma-excite na makipagkita sa iyo at makasama ka. Pero kung ikaw yung babae, na minsan na nga lang kayo magkita, isang beses sa isang buwan magkita, hindi mo pa inaayos ang sarili mo, malamang sa malamang, baka hindi na yun umulit. Okay, na makipagkita sa iyo. Baka mamaya, yung kaninang ang sweet-sweet nyong magka-chat, magkatawagan, bigla na lang mauuwi sa biglaang pagka-ghost. Bakit? Kasi masyado siyang naging excited sa iyo. Yung excitement nandun, tapos sa personal, bigla na lang madi-disappoint. Ang ganda-ganda mo sa profile picture, yung pala AI lang. Tapos pag nagkita kayo sa personal, okay, biglang madi-disappoint. So, ang layo ng pagkakaiba. Kaya mga kamamay, lagi kang mag-ayos. Lagi kang mag-self-improve sa mga panahon o kahit hindi panahon ng inyong mga isinet na pagkikitang dalawa. Mahalaga yon. Mag-ayos ka hindi lang para sa isang lalaki, kundi mag-ayos ka para sa sarili mo sapagkat marami ang nakakaharap, nakakausap mo sa araw-araw. Sa paraang yan, ng simple mong pag-aayos, hindi ko mahinihiling na sobra o bonggahan mo ang pag-makeup pag-aayos mo eh. Yung simple pag-aayos mo lang, kahit lip gloss, okay, kahit pulbo, okay na yan. Basta mag-self-improve ka, mag-ayos, magpaganda sa mga oras o sa mga panahong mayroon kayong itinakdang pagkikita. Makakatulong yan para maakit mo ang isang lalaki at mabaliw siya sa iyo. So malinaw tayo dyan mga kamamaya. So number 2, ang hindi mo pagre-reply ng mabilis sa kanya. Akala nyo simpleng bagay lang to mga kamamay? Akala nyo parang walang epekto ito pagdating sa isang lalaki? Pero kung gagawin mo to, kung kakayanin mo to, kung susundin at susundan mo lang ito, malaking may tutulong nito pagdating sa isang lalaki o pagdating sa inyo. Sapagkat ang isang lalaki, kapag hindi ka masyadong mabilis mag-reply, doon gumagana ang pag-iisip niyan. Iniisip niya kung ano bang ginagawa mo. Ano bang inuuna mo? Na sa gitna ng kagandahan ng inyong pag-uusap, bigla kang mawawala. O bigla kang babagal mag-reply. So, hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki. Hanggang sa maakit na siya kalaunan sa ganyang sistema,
Pag nasanay siya, ikaw na lang palaging hinahanap o hahanap-hanapin niya. Kaya napakalaking tulong nung hindi niyo mabilis mag-reply. O malaki ang magiging tulong nung hindi niyo masyadong pinapansin ang bawat reply niya. Yung iba nga dyan, kabaliktaran ang ginagawa eh. Hindi pa tapos tumunog yung cellphone, dali-dali ka agad nagpupunas ng kamay, naghuhugas pa ng pinggan, biglang magre-reply ka agad. Mali yun mga kamamay. Mali po yun. Sapagkat iisipin ng isang lalaki na ready, available ka palagi. Anytime na i-chat ka niya, ang bilis mong mag-reply. Hindi na siya nakakapag-isip. Hindi niya na iniisip kung anong ginagawa mo. Hindi niya na iniisip at binabalyo ang presence mo o yung attention na ibinibigay mo. Kasi nga nasanay siya na nandiyan ka palagi. Pero subukan mo na i-delay ang pagre-reply. Minsan, paabutin mo na maghapon kang hindi nagpaparamdam. Doon niya makikita ang halaga mo. Especially yung oras mo. Iisipin niya na, napaka-busy pala ng tao na yon. Hahanapin ka niya. Hahanapan ka niya ng oras para makachat, makatawagan ka. Lagi siyang tatawag sa iyo. At pag ginagawa na niya yon, yung palaging pagtawag, pag-update sa iyo, doon na siya magkakaroon ng attachment sa iyo. Hindi ka na maaalis sa kanyang isipan. At wala na siyang panahon pa para maglaan ng oras sa iba sapagkat sa iyo pala ang kulang na kulang ng oras niya. Kaya mga kamamay, ako nagsasabi sa inyo, yung hindi nyo pag-reply ng mabilis sa kanya, napakalaking tulong niyan upang maakit at kabaliwang ka ng isang lalaki. So malinaw tayo dyan mga kamamay ha. So next, saktong oras lang ang iyong ibigay at maging busy ka. Yes mga kamamay, kahit kayo ay magjowa na, kahit kayo ay 10 taon na sa inyong relasyong mag-asawa, kailangan mga kamamay, huwag ka pa rin masyadong atat o huwag ka rin masyadong maraming oras sa isang lalaki. Kasi po, nananawa yan. Nauumay yan. Mafe-feel niya na parang nasasakal na siya habang magkasama kayo. Kasi hindi niya magawa yung mga gusto niya eh. Pero kung limitado lang ang oras mo sa kanya, magagawa mo ang gusto mo. Magagawa mo yung mga pangarap mo. Maging busy ka. Mag-focus ka sa trabaho mo, mag-focus ka sa negosyo mo, at ang lalaki ganun din ang gagawin. At mas magugustuhan yun ng isang lalaki. Yung tipong mamimiss ka niya, hahanapin ka niya, yung mga kakulitan mo, mamimiss niya dahil nga hindi ka ganun kadalas magparamdam. Oo, sinabi kong huwag kayong madalas magparamdam pero hindi ibig sabihin magkulang kayo sa communication. Ang sa akin lang dito mga kamamay, mag-usap kayo yung tipong kung ano mangyayari sa maghapon, sabihin nyo na sa umaga para sa darating na tanghali, hapon, kahit wala kayong paramdam, naiintindihan ng isang lalaki kung anong ginagawa ninyo. Kaya dapat limitadong oras lamang at atensyon ang inyong ibigay at magpakabisi kayo sa inyong mga pinagkakaabalahan. Malaking tulong yan pagdating sa isang lalaki. Malaking tulong yan pagdating sa inyo sapagkat ang isang lalaki maaakit, mahuhumaling at kababaliwan ka. Sapagkat sapat na oras lang ang ibinibigay mo. Bunga nito, hahanap-hanapin ka niya sapagkat mamimiss ka niya. So malinaw tayo dyan mga kamamaya, yan yung isang paraan din upang sa ganon, maakit sa iyo ang isang lalaki at kabaliwan ka niya. So next, maging babae kang hard to get. Yes mga kamamay, tatanong nung iba, kamamay, totoo ba yan? Kung ako'y magiging babaeng pabebe, hard to get, pakipot, totoo ba talaga na maaakit sa akin ng isang lalaki? Kababaliwan ako ng isang lalaki? Yes po mga kamamay. Meron kasi kayong mystery o yung pagiging misteryosa nyo nandoon, nababalot kayo pag pabebe kayo, hindi kayo basta-basta pumapayag. Marami siyang gustong malaman sa inyo. Marami silang gustong makita sa inyo. What I mean is, pagka kasi niyayaya ka at pabebe ka, nandoon yung eagerness nila na makasama ka, tapos magiging pabebe ka, ang gusto mo, pinipilit ka pa. Nagbibigay ng effort ang isang lalaki. Pagka nagbibigay ng effort ang isang lalaki para mayaya ka, para makuha ka, para maisama ka, ibig sabihin no, naglalaan na siya ng effort. Pag naglalaan na ng effort ang isang lalaki, ibig sabihin nun, nag-i-start na siyang mahumaling sa iyo, maakit sa iyo, mabaliw sa iyo. Kaya makakatulong din paminsan-minsan yung hindi niyo palaging pagsama, yung palaging ready available ninyo. So paminsan-minsan mga kamamay, maging hard to get din po kayo pagdating sa isang lalaki. Makakatulong po yon. And last, ang pagiging maalaga at mabait mo. Yes mga kamamay, bilang isang babae, napakahalaga nito pagdating sa isang lalaki. Kailangan ko yung babaeng nakikitaan niya na willing kang magbigay ng support sa isang lalaki. Yung tipong maalaga ka, caring, di ba?
So, pinagluluto mo siya ng pagkain, oras na kailangan niya. Pinagluluto mo siya ng pagkain sa umaga bago siya pumasok ng trabaho. Maalaga ka. Yung malasakit nandun. Pinagtitimpla mo siya ng kape, pinagpapalansya mo siya ng kanyang susuotin. Lahat ng yan, napapansin niya ng isang lalaki. Kapag kaganyan ka kamamay, maalaga at mabait sa isang lalaki, malamang sa malamang. Kaakitan ka niyan. Kababaliwan ka niyan sapagkat bibihira na rin yung mga babaeng ganyan sa ngayon. Yung iba, puro ganda lang eh. Pero yung gandang yon, hindi pala marunong sa bahay, hindi pala marunong sa gawaing bahay, hindi marunong magluto. Maghugas pa ng pinggan, tambak. Okay? Kaya mga kamamay, ang pagiging mabait ninyo at maalaga sa inyong mga partner ay isang factor kung bakit kanya kahuhumalingan. So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang maakit sa inyong isang lalaki at kabaliwan kayo. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka rin dito. So see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.